Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon, naway safe po ang lahat, lalo na safe po ang lahat. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong oras sa pag-drop by po dito sa Pinilakalakbay, naway safe din po ang inyong mga pamilya. Kahit nasaan po kayo sa wala na nakasalit sa sarili ko. Kahit nasaan po kayo sa parte ng mundo. Medyo nagiging emotional po ngayon dahil goodbye or bye-bye Finland na ba? Concern lang din po sa sa work related concerns. Walang problema sa trabaho, ibig sabihin yung distance po. Ayun, focus po. Pupunta po ko ng Sweden, titingnan ko po yung place. Opo. Pero ano po yun? Boundary din ng Finland saka ng Sweden. Titingnan ko po yung place. Kasi ayoko talagang mag-stay ng medyo city center sa Sweden. Gusto ko po malapit sa Finland kasi Finland po talaga yung buhay ko po, yung kalahati ng buhay ko dito na po talaga nabuo. Siyempre yung kalahati ng buhay ko po sa Pilipinas. Parang minahal ko po ang bansang Pilipinas sa Sweden. Wag niyo po, ang Finland, sorry, ang Finland. Wag niyo po tanin ko ano mas timang pareho po. Dahil dito po sa Finland, mataas pa respeto nila sa space o sa isang tao. Hindi po nila ginadjust sa itsura o kung ano man. Saka yung respeto po nila sa kalikasan, sa hindi pagtatapon ng basura, marami po. At kahit ano pa ang relihiyon po na hindi nila pinag-uusapan ang inyong political belief, hindi po nila pinagdidebatihan po yun. Ayaw po nila ng mga pag-uusapan mga problema. Mas nagpo-focus po sila sa pag-usad po ng kanilang pamumuhay at pakikipagkapwa. Sa Pilipinas, syempre, masaya tayong tao, broad tayo. Yun po yung namimiss ko. Yung climate, syempre, nandun po yung mga magulang, mga kapatid ko. At yung mga taong naniwala po sa akin. Ay, titignan ko po yung lilipatan ko. Pero, ano pa lang po ako, 30% kung mag-move po ako sa Sweden. Pero depende po sa place. Pupunta po ako bukas doon. Titignan ko po muna kung bibiling ko ba or magre-rent po ako doon. Tignan ko po muna. Siyempre bukas, tadaan po tayo sa IKEA, sa bila ng mga saan-saan, mga souvenir items kung saan, para pagbalik din sa Finland, pagmumuni-muni po ako. Ito po yung part 1. Yung part 2, panoorin nyo po bukas. Tignan ko po ano po yung... Kasi kailangan ko talagang mag-quick decision po eh. Meron po kasing needs sa work-related issues. Yun. Kailangan po mag-decide hanggang bukas. Actually, kaya hindi po masyadong nakakalabas dahil nga po, yun po yung naasikaso ko. Yun, kung lilipat po ako sa Sweden or sa Finland. Pero, hirap po mag-decide. Hanggang bukas na lang po kasi yung deadline. Kaya titignan ko po. Ito po yung part 1. Dito sa Finland po talaga, ay na wala pang masasabi. Yung peace of mind, mararamdaman po ninyo dito. Peaceful environment. Yung respeto na hinahanap po ninyo sa kapwa-tao na kahit ano sa inyo, paglabas nyo hindi kayo i-judge. Kahit mo ano tsura po ninyo. Wala po silang pakialam. Kasi, ayun lang. Naalala ko first day ko sa university. Siyempre yung culture shock na sinasabi na nakikita iba't ibang sabi ko, kasi ko, ba itsura naman, ba't ganun? Ako medyo judgmental po ako nun kasi galang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi gano'n na mentality ng Pilipino. Ibig sabihin, siyempre nasanay po tayo, kailangan disente sa trabaho, working. Ano ba, estudyante ba yung ganun? Ba't ganun? Nakita po ang mga goth, talagang mga rakista, talagang kakaiba, yung mga 80s style. Kasi natatawa pa ako, yung mga sakbit-sakbit nun, pero nang tumatagal po, nakausap po, nagkaklase ko sila. Tapos meron kaming subject na, of course, na cross-cultural consideration. Ito po na realize na may pagka-judgmental ako at nung nakausap ko po sila. Ay, naku, nahiya po ako sa sarili po talaga ako. Kaya hindi ko po tawad yun sa Panginoon na salamat po sa
biyaya po na to na pinapunta niyo po ako dito sa Finland at na-realize ko na hindi dapat husgahan ng tao base sa itsura, sa relihiyon, sa gender preference, sa group na kinasasamahan, sa pananamit, sa hobbies, sa lahat. Kailangan po talaga respeto. Tapos, habang tumatagal yun po, naiintindihan ko na po ng mga tao na hindi dapat i-judge kasi lahat po pala talaga tayo may pinagdadaanan, may reason kung bakit ganun. Ayoko masyadong ayoko po umiyak siyempre. Hindi ko pa kasi nakakikita yung lugar. Depende po sa lugar. 30% pa lang po, pero kung sakasakali kahit malayo, di pa kalis dito sa Finland yung biyahe, okay lang. Sa Pilipinas nga from Bulacan to Makati opo, everyday po. At bumabiyahe po ako. Hindi po sanay kahit na may boarding house. Yung libre ang bus na kahit may condo style na may mga matutulugan. Hindi po sanay ng gano'n. Umuwi po talaga ako ng Bulacan kasi dalawang sakay lang po ako, MRT tapos may FX na tapos sa amin na po sa Bulacan. Opo. Minsan may bus pa po diretso po sa amin sa Bulacan from Cubao. Dati po sa Alimol para to Cubao. Minsan ganun po, pero layo po ako Metro Manila, nag-LRT po ako, tapos FX to Tapagtaas, Bulacan. Kung lang 2 oras, kung gano'n din ang bibiyahe ko kung may isang oras, okay lang sa akin. Pero tingnan ko po yung lugar siyempre, tingnan ko po yung environment, magugustuhan ko ba, meron mong kuhanan ng kabuti, may garden ba, hindi ko po alam kung bibili ako ng property po doon o mag-rent, hindi po ako nagyayabang Lahat po ng bagay na sinasabi ko po ay pinaghihirapan ko po. Gusto ko lang po i-share na may mga bagay po talaga na dito sa Finland na pag working related po talaga ang needs. Kahit nakabili ka ng bahay dito, pag na-assign po kayo, yung napipilitan po talaga silang ibenta. Kahit matagal, tapos magre-rent po sila sa ibang lugar habang hinintay na bibenta po yung bahay. O po ganun. Kaya iba po, hanggat hindi pa po nagre-retire, hindi po sila bumibili ng bahay, niipon nila yung iba bumibili rin. Mga summer cottages, depende po, bibili rin ng mga bahay. Depende po talaga sa working environment. Ganun po talagang mga bagay. Kasi sa mundo naman po walang pong permanente. Wala po talaga. Tayo nakikiraan lang po dito, kaya kahit nasaan po tayo, maging mabuti po tayo sa kapwa. Lalo na po pag malayo po tayo sa ating mga pamilya. Huwag po tayong maging mayabang. Huwag tayong maging mayabang kapag nakakumita tayo ng malaki. Huwag natin pag malakihan yung mga taong nalait sa atin. Huwag. Gawin po natin, mas pagbutihin po natin yung pamumuhay po natin. Pakisama po tayo ng ipagmamalasakit. Hindi po abusado. Yan po kasi magiging puhunan po natin pag lumalayo po tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Napapagbantuhin nga lang po sa mga nangyari. Kaya po itong mga magdaang buwan hindi po masyado makapag-outdoor. Ito po talaga inasikaso ko po. Kaya nakapagmukbang ako, yung pagmamukbang ko minsan hindi ko na po talaga napapakita yung pagluluto ko. Ito po yung dahilan. At isa rin dahil ko baka nagpupunta ako sa ukay-ukay. Ayun po yung stress reliever ko ngayon dahil nalilibang po may nakita ko. Silver, ginto. Di pa rin po kung mahilig sa mga alas, nagkataon lang po talaga. Nakawento ko naman po sa inyo na may napanood ako isang vlog tapos okay to ba yun? Tapos pupunta ako sa okay, may nakita akong ayun, ginto. 12 euro, napakahalaking halaga. Kung ibebenta, pero tinabi ko po yung unang nabili ko po na iniingatan ko po talaga. Hindi ko po pinakikita po yung sa vlog ko po. Hindi po. Ayun po. Pero sobrang salamat po sa inyo. Sobra pong nagpapasalamat. Basta gawin lang po natin na maging mapagkumbaba po kahit po sa anong paraan, kahit nasaan po tayo. Kapag pupunta po tayo sa mga ibang establishmento, kapag nagkamali yung crew, nagsungit, mga ganon.
Huwag na po tayong gumawa ng eksena. Maliban na lang kung may nalit tayo, may nalit yung pamilya natin. O, di ba? Tawagin na lang natin yung manager, ganun. Yeah. Huwag na tayo makapagbangayan. Opo. Yung tipong wag masyadong entitled na parang ikaw yung may-ari ng isang establishmento kapag may nagkamali doon sa pinatawag. Kausapin niyo maayos kasi ang sarap po eh. Yung kapag nagkamali po sa inyo, nangyari na po sa akin yan. Dati, ano po ako. Pag sa isang establishmento, talaga pong tinatawag ko pong manager. Boss, ganito. Ganun. Ngayon po, pag nagre-reklamo ko, boss, baka naman kasi baka pagod yung crew nyo, hindi yata gano'n, intindihan gano'n. Matatandaan kayo. Lalo na po nagbablog ako, matatandaan. Minsan namumukhaan po, pinalaki, pasensya na po. Ay, hindi po, siyempre. Gusto ko lang pong sabihin po, siyempre pagod din po kami, kaya po pumunta dito para kumain. Kasama po pamilya. Yan. Madami rin pong iniisip dahil iniisip ko rin po yung mga magulang ko, lalo na po yung nanay ko po ngayon. Ay, nako, miss ko na po. Mga magulang ko, miss ko na po. Mga kapatid ko, syempre, mga pamangkin ko, yung mga oras na kasama po sila. Kaya hindi po ako nakauwi ngayong summer po sa Pilipinas dahil sobrang busy. Kaya uwi po ako, for sure, November sure na po yun. Talagang susulitin ko po. Hindi na ako magpapagawa kung ano-ano sabay kasi tapos na po yung 2 bahay na pinagawa ko po. Hindi ko pinagmamalaki po yan magtatanim-tanim na lang po ako, papalinis ng bakuran. Enjoy ko naman po yung sarili ko. Sa sarili ko naman po. Enjoy ko po mamasyal-masyal. Saan pumunta, kumain, invite ko po yung mga kapatid ko. Bibili ko yung mga magulang ko, biyan ko. Ganun po, mga pamangkin ko, mga kapatid ko yun. Isang mga taong titiwala at nagmamahal po sa akin na mag-anak at mga tunay na kaibigan. Yun po mga kabayan, abangan po nyo part 2 po bukas. Sa Sweden, titignan po natin yung lugar. Tandaan po tayo sa IKEA po kasi sa Finnish, sa English IKEA. Tandaan po tayo sa Systembolaget kasi bentahan po ng mga booze, mga liquors, mga candy world. Tingnan po natin. Ano po magagawa po natin? Because titignan po natin yung lugar. Pero yung bahay hindi ko po maipapakita dahil bawal po dahil kung bibilin, pwedeng i-house pero hindi naman. Hindi po. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.